As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bagong umaga muli kaibigan. Ikaw ay nakikinig sa ating himpilan AWR 89.1 FM at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. At akin pong ipinapaalala na ang steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Lamentations chapter 3 verses 22 and 23. Kaibigan, kami po ay nagpapasalamat na muli ka naming makakasama sa ilang sandali ng pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagbabasa ng Kanyang banal na salita at sa pananalangin. At bago po tayo magpatuloy sa mga nag-request po ng ating Bible Study Guide, ipagpaumanhin po ninyo na hindi po namin maipadala ang mga araling ito doon po sa mga nag-request na hindi po naibigay ang kanila pong contact numbers. Kailangan na po pala ito ngayon ng ating mga delivery riders. Kailangan ng number na matatawagan. Kaya pakipadala po ang inyong mga kompletong pangalan, address at contact numbers. Ngayon ay pasisimulan nating muli ang araw na ito sa pagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagsabi sa Juan Kabanatang 5, talatang 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at iyon ang nagpapatutuo tungkol sa Kanya. Kaibigan, sa ating pong pagpapatuloy mula sa Ang Bible Pinoy Version, sa talatang 1 hanggang 9 ng Genesis, kabanatang 12 na po tayo. Mabilis po ang mga araw. Tayo ngayon ay nasa 12 kabanata ng Genesis. Akin pong babasahin mula sa Pinoy Version. Sinabi ni Lord kay Abram, iwanan mo ang bayan mo, ang mga kamag-anak mo, pati ang bahay ng tatay mo, at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Bibigyan kita ng maraming anak at apo at magiging isang malaking bansa sila. Ibe-bless kita at makikilala ang pangalan mo para maging blessing ka sa iba. Ibe-bless ko ang magbe-bless sa iyo, pero susumpain ko ang susumpa sa iyo. Dahil sa iyo, mabe-bless ang lahat ng mga bansa.
Nung 75 years old si Abram, umalis siya sa Haran gaya ng iniutos sa kanya ni Lord. Sumama sa kanya si Lot, sinama niya ang asawa niyang si Sarai at ang pamangkin niyang si Lot, at nagpunta sila sa Kanaan. Dala nila ang lahat ng yaman na napundar nila at lahat ng alipin na nakuha nila sa Haran. Pagdating sa Kanaan, tumuloy pa si Abram hanggang sa marating niya ang banal na puno ng More na nasa Sikem. Nung panahon na yon, nakatira pa doon ang mga Canaanites. Nagpakita si Lord kay Abram at sinabi sa kanya, "Ito yung lupaing ibibigay ko sa lahi mo." Tapos nagtayo doon si Abram ng altar para kay Lord na nagpakita sa kanya. Mula doon, naglakbay siya sa mabundok na lugar sa bandang east ng Bethel, at nagtayo siya ng tent sa pagitan ng Bethel sa west at Ai sa east. Nagtayo din siya ng altar doon at nag-worship siya kay Lord. Tapos, nagpatuloy siya sa paglalakbay sa iba't ibang lugar papunta sa south ng Kanaan. Kaibigan, ang ending ng unang 11 kabanata ng Genesis ay parang isang trahedya. Nilikha ng Diyos ang isang perpektong mundo, ngunit pinili ng tao ang maghimagsik laban sa Diyos at lumakad sang-ayon sa kanilang gusto. Ang kasalanan ay pumasok sa isang dramatikong paraan. Sina Adan at Eva ay kumain ng ipinagbabawal na prutas, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, at ang mga tao ay nagkaisa sa pagsalungat sa gusto ng Diyos, sa kalooban ng Diyos doon sa Tore ng Babel. Paano tutugunan ng Diyos ang problemang ito ng kasalanan? Nakita natin ang simula ng pamamaraang gagawin ng Diyos sa Genesis, kabanatang 12 na ating binasa. Ang sagot ay nagsisimula sa isang pagpapala. Tinawag ng Diyos si Abram upang iwanan ang lahat sa pangako na mula sa kanya, ibabangon ng Diyos ang isang dakilang bansa na magiging pagpapala naman sa iba pang mga bansa sa buong mundo. Ngayon ay sinabi ng Panginoon kay Abram sa talatang 2, "Lisanin mo ang iyong bansa, ang mga kamag-anak mo, at kahit ang sambahayan ng iyong ama, at pumunta ka sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo, pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain." Sa puntong ito ay hindi pa natin masyadong kilala si Abram. Maliban sa siya ay ipinakilalang 75 taong gulang at siya at ang kanyang asawang si Sarai ay walang anak. Kaya mag-iisip tayo, ito ba ang plano ng Diyos para tugunan ang kasalanan ng tao? Bakit niya pipiliin ang isang hindi lang senior, kundi baog na mag-asawa? Sa buong Biblia, kaibigan, makikita natin kung paano ang Diyos ay tumatawag at gumagamit ng mga taong hindi natin inaasahan o sa isip natin ay hindi kayang gawin ang ipinagagawa ng Diyos, o may mas mapipili pang iba ang Diyos para gawin ang kanyang ipinaggagawa. Kung isa sa alang-alang mo, ang lahat ng mga taong nabubuhay noong panahon ni Abram at Sarai, malamang na hindi mo rin pipiliin ang dalawang ito upang matupad ang pangako ng Diyos, ang plano ng Diyos na tubusin ang sangkatauhan sa kasalanan. Kaibigan, ang ating kakayahang magamit ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating katayuan, galing, yaman, talento o pinag-aralan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na tumatawag sa atin. Ipinaalala ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 1, talatang 27, "Pinili ng Diyos ang mga kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mahihinang bagay ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas." Kaibigan, naniwala si Abram sa salita ng Diyos at sumunod siya. Nang tawagin ng Diyos si Abram na lisanin ang kanyang tinubuang bayan at gumawa ng malalaking pangako sa kanya, umalis si Abram na hindi nagtatanong. Walang tanong-tanong, siya ay sumunod
sa ating Panginoon. Sa susunod na mga kabanata, susundan natin ang paglalakbay ng pananampalataya ni Abraham at inaasahan ko na tayo ay mas magiging matibay sa ating pananampalataya at matutuklasan pa natin kung paano naisakatuparan ang plano ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham. Sa Henesis, Kabanatang 12, Talatang 2, sinabi ng Panginoon, "Gagawin kong isang tanyag na bansa ang lahi mo, pagpapalain kita at magiging tanyag ang iyong pangalan. Sa pamamagitan mo, marami ang pagpapalain." Kaibigan, ilarawan mo ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos kay Abraham. Bakit kaya pinili ng Diyos si Abraham para tuparin ang pangakong ito? Ano ang sinasabi nito sa atin? Kung paano at bakit tayo tinatawag ng Diyos ngayon? Kung mayroon kang mga reflection and comment, maaari kang tumawag o mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At ang atin po namang mga kaibigan, kayo po na nakasubaybay sa atin pong page sa Facebook at sa channel natin sa YouTube, maaari po kayong magsulat dyan sa comment section ng inyo pong mga reflection and comment. At sa atin pong pagpapatuloy, nais kong ihandog sa inyo ang isang napakagandang awitin na inawit ni Shena, Ivy, and Sharon. Trust to the Lord. Pakinggan po natin ang makalangit na awiting ito. When I seek the King of Kings, I wanna give praise to Him. When I feel the touch and love of God, all that I want is to be with Him, Almighty God. We glorify Your name. There is no other one like You, the one we can lean on to. Love that He gave to us, it stays forever. We'll be together, if we trust to the Lord our God. When in times of troubles come our way, He always hears our prayers. Come to Him, rejoice, so tender. Jesus is the blessed Redeemer, for the Lord believes.
Maraming salamat, Shena, Ivy, and Sharon sa mensahe ng awit na inyo pong ipinagkaloob sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. At kayo po na nakikinig ngayon, nais ko pong makasama kayo sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, pinahahalagahan ng mga tao ang kapangyarihan, kayamanan at edukasyon. Ngunit ikaw, dakilang Ama, ay hindi humahanga sa mga bagay ng mundong ito. Ang aming mga pagsisikap ay hindi nakasalalay sa aming mga kakayahan, kundi sa iyong kapangyarihan at biyaya, at maaari mong gamitin ang sino man sa amin. Matuto lamang kaming magkaroon ng masunuring puso. Salamat, dakilang Diyos, na magagamit mo ang sino mang nagnanais na sumunod sa inyo. Katulad po ni Abraham, tulungan kami na maging masunurin sa inyong salita. Ngayong umaga, dakilang Ama, akin pong tanging inilalapit ang mga kaibigan naming tagapakinig na mayroong karamdaman. Inyo pong pagalingin, hipuin ang kanilang mga may sakit na katawan, at inyo pong ibigay sa kanila ang lunas sa mga karamdamang ito. Akin din pong idinadalangin ang mga kaibigan naming mayroon pong mga challenge sa kanila pong negosyo at hanap buhay. Kayo, Panginoon, ang may-ari ng lahat, at kaya niyong palaguin ang mga hanap buhay na ito, ang mga negosyong ito, kung ito po ay makapagpapatibay ng kanila pong pananampalataya. Gagawin niyo, Panginoon, sa inyong panahon at sa inyong kalooban. Ingatan din po ang mga kaibigan naming hahayo sa kanila pong pagtatrabaho sa buong maghapong ito. Ang pag-iingat ng mga piling anghel ang kanilang maranasan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay, at para po sa pagpapatuloy ng inyong pag-aaral sa inyong mga tahanan, iniaalok po namin ang isang napakagandang Bible lesson, Bible Study Guide, ang Explore. Ito po ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address. Isama na rin po ang contact numbers para po mas mabilis naming maipahahatid sa inyo pong mga tahanan. Ano po? Ang atin pong numero 0917-1742-777. 0917-1742-77 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Muli, sang-ayon sa ating Panginoong Yesus, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatutuo tungkol sa Kanya. Susunod, ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. Ngunit tandaan mo, kaibigan, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day.
Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom, I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace.